Good morning po sa inyo lahat. Isa pang maliyagto na ating Daily Bible Blessings. Pamagat po ng ating aralin ngayong umaga ay Manalangin para sa Ebanghelyo. Manalangin para sa Ebanghelyo. Para po sa akin mga minamahal, lahat po ng Kristiyano ay may tungkulin magbahagi ng Ebanghelyo ang salita ng Diyos sa mga hindi ligtas. Ikaw ay mga gutom at bigyan ka ng pagkain at maraming pagkain tinanggap mo. Ba dapat namang ikaw ang magbigay ng pagkain sa iba? Sa iba na gutom? Ganyan pagtanggap po ng salita ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon Jesus po sa Mark 6:15, sabi po roon, 16:15, na habang humahayo sa buong mundo, ipangaral natin sa lahat ng tao ang magandang balita. Ayon sa Matthew 28:19, habang humahayo, gawin natin mga alagad ng ating Panginoong Hesus ang mga tao sa lahat ng bansa. Sa magitan po ng pagbabahagi ng Ebanghelyo at salita ng Diyos. Ngayon po, para sa mga hindi na pisikal na makahayo at makapunta sa iba't ibang lugar, maaaring dahil po sa karamdaman, kapansanan o edad, ang internet po at social media ay magandang pagkakataon, magandang paraan upang makapagbahagi ng Ebanghelyo. Isa pa pong mahalagang gawain o sa pagbabahagi ng Ebanghelyo ay ang pananalangin. O mga nanal, tayo manalangin po na kumalat ang Ebanghelyo. Ay nga po sa liham ni Pablo sa mga Kolosas, Colossians 4:3 and 4, sabi po roon, idalangin ninyo sa Diyos na bigyan kami ng pagkakataon na may pangaral ang kanyang salita at may pahayag ang hiwaga ni Kristo, ang sanhi ng pagkabilanggo ko ngayon. Dalangin din ninyong may pahayag ko ito ng buong linaw, gaya ng narapat. Kaya mami naman kung tayo po'y wala nang kakayahang makasama sa mga humahayo, nagtuturong sa salita ng Panginoon, ay po silang ipanalangin, yung mga humahayo. Na una, magkaroon sila ng mga pagkakataon, mga bukas na pintuan, para sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. Ikalawa po, na kailangan may pangaral, may turo, at may bahagi ang Ebanghelyo sa paraang ito ay maunawaan at tanggapin po ng mga nakikinig. Kaya mamina kung di nyo na kayang kumausap sa iba o sa Ebanghelyo, maaaring nyo pong kausapin ating Panginoon sa panalangin. Maraming salamat po.